Magandang gabi Pilipinas. Sa loob ng napakahabang panahon, nagsilbi ng bahagi ng kasaysayan ang bantayog ng ating bayaning si Gat Jose Rizal sa Luneta. Isang bantayog na nagsisilbing paalala sa ating lahat ng kahalagahan ng kalayaan ng ating bansa. Ngunit nito lamang mga nakalipas na buwan, tila isang banta sa nasabing makasaysayang monumento ang umusbong matapos simulan ng kumpanyang DMCI Homes ang isang proyekto, ang 46-story condominium na pinangalan ng Torre de Manila. Ako po, si Cathy San Gabriel. Kaugnay nito, mariing tinututulan ng ilang mga mamamayan at mga cultural at heritage advocate ang proyekto ng DMCI Homes. Ayon sa kanila, sisirain umano ng condominium ang sightline ng makasaysayang monumento. Pero gaano nga ba kahalagang mapangalagaan ang mga historical sites ng ating bansa? At maituturing nga bang Terror of Manila ang nasabing proyekto? Ako po si Kirby Cristobal. At yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Astrode. Samahan po ninyo kami sa isa't kalahating oras ng paghimay sa napakahalagang isyong ito. Dito lamang sa Torre de Manila, a PTV Special Forum. Pambansang photo bomber. Ito ang naging deskripsyon ng ilang tumutuligsang Pilipino sa ipinapatayong residential condominium sa pagitan ng Rizal Shrine at Adamson University. Agad itong umani ng mga negatibong reaksyon mula sa iba't ibang grupo at sektor na tinututulan ang pagpapatuloy ng konstruksyon ng 46 na palapag na Torre de Manila ng DMCI Homes. Ayon naman sa pamunuan ng nasabing kumpanya, legal ang kanilang proyekto at nakapagbigay ng mga kaukulang dokumento mula sa City Building Office ng Lungsod ng Maynila at maging sa National Historical Commission of the Philippines. Ngunit iginigiit din ng mga tumututol dito ang nasabing aksyon na isang malinaw umanong paglabag sa Republic Act 166 o ang National Cultural Heritage Act of 2009. Kaya naman hinikayat ni Senadora Pia Cayetano ang publiko na maging bukas ang mata at protektahan at patuloy na pangalagaan ang iba't ibang cultural heritage sites sa bansa. Paano nga ba nakalusot ang ganitong proyekto sa tabi ng isa sa mga pinangangalagaang monumento ng ating pambansang bayani? Saan nga ba nag-ugat ang nasabing problema? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa Torre de Manila, a PTV Special Forum. Isang magandang gabi Pilipinas. Napakainit Mark ng ating pag-uusapan ngayong gabi, ang kontrobersyal na Torre de Manila. Matatandaan po natin na maraming grupo ang nagpapatigil sa konstruksyon ng condominium na ito at maging nagkakaroon na rin sa Senado ng isang hearing tungkol dito. Terror de Manila ba ito? Ang National Photo Bomber daw itong building na ito. Pero ano ang parang kahalagahan ng preservation ng ating history, ng ating mga historical monuments sa isang ekonomiyang lumalago? Sabi nga, hindi naman natin pwedeng isubo sa ating mga naghihirap na kababayan itong mga historical monuments na ito. So, why the fuss? Pero dahil nga naipatayo itong Torre de Manila at hanggang ngayon ay tuloy pa rin yung konstruksyon, ano nga ba yung implikasyon kung naitayo ito na sumasapaw doon sa Rizal Monument, paano na lang yung iba nating historical sites? O aesthetic lang ba ito o talagang merong isyong legal? Yan po at marami pang iba. Ating tatalakayin with our excellent set of guests. Kaya ipakilala na po natin sila. Kasama natin sa ating studio ngayong gabi, Professor Xiao Chua. Isa po siyang historian at miyembro ng Knights of Rizal. Makasaysayang gabi po sa ating lahat at sa inyo, Cathy at Atty. Mark. Mapalad po tayo, merong representante ng Council ng City of Manila, Councilor Joel Chua.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Kasama rin po natin isang representative ng Conservation Society Heritage, John Ray Ramos. Magandang araw sa inyong lahat. At kasama po natin mula naman sa National Parks Development Committee, siya po ang Executive Director, Elizabeth Espino. Good evening. Siya naman po ang Executive Vice President ng United Architects of the Philippines at isa po siyang Environmental Planner, Architect Ray Gabitan. Magandang gabi po. At mula naman, Kathy, sa hanay ng mga estudyante from the National Alliance of Young Leaders mula sa University of the Philippines, ay Zaya Cabanero. Good evening po. At siya po ay isang journalist. Dito, kasama po natin siya dito sa telebisyon ng Bayan, Jules Giang. Magandang gabi po sa lahat ng mga boss natin. Okay. Napakainit ditong issue ito, Kathy. Hindi isang lokal na pangyayari dyan lang sa syudad ng Maynila, pero it has been debated on nationwide. Alam mo, hindi lalampas ang araw, Mark, na wala kang makikitang picture niyang Rizal Monument na may tinatawag nga nilang pinakamalaking photobomber. Sa Facebook, lagi yan meron. Pero gaano nga ba kahalaga sa ating mga Pilipino ang Rizal Monument? Professor Chua. O una sa lahat, yung Rizal Monument, nakatayo yan doon sa tinatawag na Rizal Park. Yan yung dating Luneta de Bagumbayan. Noong panahon ng Espanyol, pasyalan yan, pero wala pang Facebook saka Twitter noon, saka wala pang sinihan. Kaya ang isang libangan doon ay manood ng executions. So doon in-execute yung maraming mga bayani ng 1896 Philippine Revolution. So ang nakikita natin dito, yung Rizal Park itself, ito ay diniligan ng dugo ng mga bayani na nagbigay sa atin ng kalayaan. Now, doon nakatayo doon binaril si Dr. Jose Rizal doon sa somewhere there at Bagumbayan, doon din itinayo sa may bandang gitna yung tinatawag na Rizal Monument. Na Rizal Monument, doon nakalibing si Dr. Jose Rizal. At yung monument na yon, to cut the long story short, doon nag-alay ng pagpupugay sa mga bayani ang mga lokal na opisyal, ang buong bayan, ang mga veterano ng revolusyon. Diyan din tayo nagbibigay pugay sa tuwing araw ng kalayaan at araw ng ni Rizal. Gayon din kapag may mga bisita tayong mga foreign dignitaries, mga world leaders, ay dyan din nagpupugay sila sa mismong republika natin. So, short of saying, tandaan natin, ang monumento ni Dr. Jose Rizal, bahagi yan ng ating pagdiriwang, bahagi rin yan ng ating mga pagluluksa, tulad nung panahon ni Ninoy, panahon nung namatay si Cory, nung panahon ng diktadura, na lumaban yung mga tao dyan, na milyong-milyong tao. Kasama natin yung monumento ni Dr. Jose Rizal. Minsan kasi ginagawang political issue kung dapat bang national hero si Rizal, ay kung hindi ka sang-ayon, okay lang na wag pangalagaan yung vista. Wag na lang kahit aso yung nakalagay dyan sa monumentong yan. Yung monumentong yan ang ating tanging recognizable na landmark sa buong mundo. So kapag ka nasa Manila ka, pupunta ka dyan sa lugar na yan para magpalitrato, ikaw man ay dayuhan o taga-probinsya, at yan yung makikita mo na parang Eiffel Tower natin. Pero mabuti naman, Kathy, at hindi aso nga ang nakalagay doon sa monument na yan. Yung ating pambansang bayani yung imagination ni Professor Chow talaga. Ma'am Elizabeth, pero itong mga nabanggit ni Professor Chow, hindi naman mabubura yung historical significance ng mga nagbuwis ng buhay doon. Hindi naman mabubura yung Nandun mismo pa naman monumento. siya Ibig sabihin, ano ang epekto nito? Maybe we're just worried about bad photos. Yun lang po ba ang issue dito? Well, at the moment, yung Rizal Monument stands as talagang the symbol of the Philippine shot for independence, di ba? Pagkatapos, yun na nga ang sinabi ni Professor Xiao, nandun nakalibing si Gat Jose Rizal. Konti pang lakad, dun din pinatay mismo si Gat Jose Rizal. We have the Lights and Sound Theater doon. So, in other words, and then on another area, we have the Noli Garden. Yeah, precisely, ma'am. That's why people are saying those are non-issues because those won't be affected They at will all. still be there. Parang yun yung sinasabi. Okay. The importance of the importance of this area to a lot of people is that when they go to Manila, the first place they want to go to is Luneta. No? Or what we call now the Rizal Park. And then what they want to do also primarily is to get a picture of themselves with Jose Rizal at the background.
And that is the pure and intense representation that they have been to Manila. Now, what you see is, what we are going to see actually is their picture with Rizal at the background and a bigger structure at the back. At the moment nga, it's covered in blue plastic. But upon completion, it's going to be, I read 49 stories, not 46 stories. And so there will be balconies opening up into the park. So may makikita ka na doon na pagka natapos na yan, wala ka ng picture na masasabi na yung buong lugar na yon ay dedicated sa isang park. Kasi meron nang parang nag-model na dun sa itsura mo, meron ng structure sa likod na number 1, napakataas, mas mataas pa siya sa monumento. Number 2, ibang kulay, ibang disenyo. So, instead of seeing clear blue skies at the back, green in front of you, the monument at your back, no. Now you have a structure at your back. Alright. Para po sa ating mga manonood, inimbitahan po namin ang representante ng DMCI Homes para magbigay po ng kanilang panig sa ating programa. Ngunit tumanggi po sila at sinabi po nila na hahayaan na lang nila na umusad yung proseso sa korte at sub judice daw po ito. Kaya yung mga naimbita po namin, sila po yung nais magbigay ng kanilang saloobin. Pero bago natin pag-usapan yung mga naging proseso at yung mga permit, sa ibang bansa po ba, Architect Gabitan, pinapayagan po ba ito? Kunwari sa ibang mga landmarks, sa Estados Unidos, we have the Washington Monument, Lincoln Monument. Sa Paris po, may Eiffel Tower. Pinapayagan po ba yung basta-basta na lang magtayo ng istruktura? Kapag ganun ka-importante yung structure, nilalagyan ng mga ordinances yan para maprotektahan yung mga sightlines. Like yung nangyari sa Turkey, yung Hagia Sophia is a World Heritage structure. May nagtayo ng building doon, 3 modern high-end condominium building. Pero ang ginawa ng national government ay pinatigil, pinapademolish dahil nakakasira sa sightline. Even doon sa US, sa Washington, sa certain distance talagang wala makakapagpatayo ng building para masapawan yung height ng memorial. Dito sa Quezon City, palagay ko ganun din Merong ganun din klaseng provision na walang building na mas tataas pa kaysa sa Quezon Memorial. So talagang andun yung konsepto na kailangan yung mga ganung klaseng structure ay maganda tingnan. No? Kasi yun ang nagbibigay ng character dun sa lugar. At ang character ay napaka-importante sa isang lugar para matandaan ng mga tao. Okay, marami akong katanungan para kay Architect Cathy on that specific point, yung sightline, and yung juxtaposing ito Rizal Monument with the Eiffel, with other monuments around the world. Pero Jules, meron ba itong epekto sa ating mga kabataan? Does this matter to them? O wala silang pakialam kung merong tower dyan sa likod ng Rizal Monument? Well, for me, hopefully merong epekto to. Kasi sa pagkakaalam ko, primary pa lang kami tinuturo na yung Rizal Park as one of the icons ng Pilipinas, especially when we're talking about nationalism. So, para sa akin, dapat ang maramdaman ng mga kabataan dito ay magalit sila. Kasi kumbaga, nakakabastos to dun sa kasaysayan na tinuro sa amin Kumbaga, kawawa naman yung future generations. Kailangan mas maging generous tayo sa pag-iisip. Hindi lang natin isipin na kaming generation namin, mga kabataan kami, alam namin yung Rizal Park, na yan lang yung natatangi sa may Maynila na nakatindig doon. Pero sa future generations kasi, pwede maging simulain na Torre de Manila Malay mo, sa future, dahil may nakatindig na building doon, maraming building sa likod ni Rizal. So yun yung nakakatakot sa future. Pero sa ngayon, gusto nating malaman, alam natin na binuo itong building na ito na hinto at sa ngayon ay patuloy pa rin ang construction. Councilor Joel Chua, ano po ba ang lagay ngayon ng Torre de Manila? Tuloy pa po ba ang construction kahit na merong Senate hearing, Senate investigation? Well, unang-una po sa lahat, wala naman pong, hindi po ito napahinto. Kaya as of today, tuloy-tuloy po yung pag-construct nito. Unless of course, maipasa po nila yung TRO sa korte,
yun po yung sa akin pong paniniwala, yung panahon para ito po ay mapahinto. Pero paglilinaw lang po, kumpleto po ba ng lahat ng dokumento as far as the city is concerned? Ito pong DMCI. Sa ngayon po, kompleto po silang lahat ng dokumento. Yung policy structure to protect historical sites, yan pag-usapan Oo, natin mamaya. maya-maya, Kati. Baling muna natin kay Kirby. Alright, maraming salamat sa inyo, Cathy at Attorney Mark. Ngayon nga, i-acknowledge ko lang yung ating mga bisitang estudyante. Galing sila sa University of Caloocan City. Isa po silang mga Broadjourn students. Welcome po sa Channel 4. At syempre, Cathy, kasama rin natin yung mga taga-UP. Unang katanungan, manggagaling kay Maya Iraru. Maya? Para kanino? Magandang gabi po. Ang katanungan ko po ay para sa atin pong historian, kay Professor Xiao Chua po. Magandang gabi po, Professor Magandang gabi. Xiao. Ang katanungan ko po ay, hindi po kaya isang political strategy po lamang ni Lim kontra kay ERAP ang pagpapatayo po o pag-a-aproba po ng pagpapatayo ng Torre de Manila upang maibunton po sa kasalukuyang alkalde ang sisi ng kawalang aksyon. Sa madaling sabi po, hindi po kaya ito'y isang problema lamang na iniwan ni Lim kay ERAP? Magandang tanong yung inano mo, no? Ibig sabihin, kung dati kasi si Mayor Lim, di ba, nasa kanya yung bola, di ba? Tapos inaprobahan niya, and then eventually ipinasa kay Mayor Estrada. Ang stand ko dyan ay mayroong pagkakataon. Dahil may mga calls na 2 years ago, may mga calls na para ito ay hindi matuloy. Wala pang gusali noon. No? So, meron sanang way na naipatigil ito ni Mayor Erap at nung council. So, yun nga yung pinanghihinayangan namin ng pagkakataon. Noong November 2013, nagkaroon ng statement si Mayor Estrada na hindi siya agree o tutol siya dun sa pagtatayo ng Torre de Manila kasi pangit, sabi niya, dun sa national heritage. No? Ngayon, nag-iba ng tono. So, yun yung may mga katanungan tayo tungkol dyan. Ano? Parang mapapatanong ka, bakit nagbago? But ano man, anuhin natin, si Mayor Lim, in fairness, hindi na siya nagsasalita about it. No, hindi siya masyadong lumalabas sa media tungkol doon. So, siguro kailangan kumbaga kung sino yung responsable sa ngayon, siya yung Tanungin sa na kanya natin yung responsible. kay Councilor Chua, may halo daw po bang politika itong isyong ito? Una po sa lahat, hindi ko po alam kung ano po yung talagang motibo. But siguro mas maganda po na ipaliwanag ko po muna sa inyo kung paano po ito natayo para mas magkaroon po ng kumpletong kaalaman ng ating mga televiewers. No? Noong 2007 po, ipinasa po ang nag-apply po binigyan po yung DMCI ng zoning ordinance at saka ng building permit. At that time po, nag-apply po sila sa City Hall. Dapat ito po ay hindi papayagan dahil sila po ay lagpas dun sa height limit, dun po sa area. So, nung nagtataka nga po kami, noong 2012, at that time, konsehal po ko, kung paano po na bigyan ng zoning permit at saka ng building permit, despite the fact na wala po silang variances or exemption galing po sa City Council. So, nung sometime in September or July, I think, si Mr. Carlos Sendran po, kinol po yung attention at nagingay po dahil po dito. So at that time po kasi hindi pa po namin alam ng City Council. But nung unfortunately, nung nag-conduct po kami ng committee hearing, wala pong uma-attend ng mga department head ng executive. Galing po sa mga department head ni Mayor Alfredo Lim at that time. So, ang uma-attend lamang po nun is yung National Historical Commission at saka representative po ng National Development Park. Ganon din po si Mr. Carlos Sendran. So, naglabas, at that time, hindi po natapos yung aming committee report with respect to the resolution. Gawa nga po ng nataon po kami sa eleksyon. So, nagkaroon po ng eleksyon, nakalimutan na po itong isyong to.
So, come 2013, nung November, nag-ingay na naman po si Mr. Carlos Celdran. So, at that time, nag-file na naman ng resolution ng isa po sa mga konsyal namin, si Konsyal DJ Bagatching, para maimbestigahan po at temporarily mapahinto yung issuance ng building permit. So, ganun po, tinawag po namin lahat ng mga stakeholders, and this time po, lahat po, pati mga sa executive. And during po sa committee hearing, tinanong po namin ng National Historical Commission kung meron pong national law na binaviolate. At maliwanag po na sinasabi po nila na wala. In fact, kung titignan po ninyo yung site, ito po ay malayong-malayo doon sa monument. It just so happen na mataas po kasi talaga. So, 2 years after, kasi from 2012 up to 2014, medyo mataas na yung naitayo nila. Kaya siguro ngayon lamang natin medyo nagugulat tayo bakit nagaganito. So, yun po talaga yung Parang naging biglang nandun. istorya niyan. Okay. Ito pong size ng Torre de Manila, Cathy, kumpara sa monument, napakalaking diferensya dahil maliit ang ating national monument. Yun nga itatanong ko dito sa ating kay John Ray. John Ray, ang ating bang monument ay dapat pangalagaan siyang ganyan siya? O let's take this as an opportunity to build a bigger one? Pagdating dun sa usapin ng Torre de Manila at nung monumento ni Rizal, ang kailangan nating pangalagaan ay yung kung paano makita yung monumento. Hindi po dahil sa para maganda yung photo opportunity nito, kundi para maibigay o maipaliwanag ng monumento ang talagang kahulugan niya. Ano ba ang sinisimbolo ng Rizal Park? Kundi yung struggle o yung paglaban nating mga Pilipino para sa ating mga kalayaan. At kailangan ma-convey yung message na ito sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kagandahan ng monument, ng vista ng monumento ni Rizal. Meron kasing dating nakatayo dyan, Kating, mas malaking monumento sa likod ni Jose Rizal. Parang monumento ata ni Lapu-Lapu yun, if I'm not mistaken, Ma'am Elizabeth. Pero tinanggal yon dahil there couldn't be any other national hero bigger than Jose Rizal within that park. Pag-uusapan natin yan. Bago natin yan ipasagot kay ma'am, ay mag-gagap muna tayo. Magbabalik po ang Torre de Manila, a PTV Special Forum.